Mukhang niloko nga si tata ni Vivian dahil kumalat nitong tinta ng perma ni Vivian sa cheque, parang sinadya ito pang hindi makuha ni tata ang pera. Nalulungkot naman si tata sa nangyari sa kanyang cheque dahil hindi na niya makukuha ang pera nito, pampagamot na sana ito sa kanyang ina. Pero mabilis talaga ang karma para kay Vivian at Venice dahil pumunta sa kanilang bahay si Marcelo para maningil ng utang kay Vivian kasi lagpas na ito sa petsa na kanilang pinag-usapan. Tinutukan na nga ng baril ni Marcelo si Venice dahil uunahin niya itong patayin at isusunod niya si Sugar bago niya patayin si Vivian. Kaya napilitan nga si Vivian na magbayad ng utang kay Marcelo para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa pag-alis ni Marcelo, pinagsabihan ni Vivian si Venice na huwag na niyang lolokohin ulit si Francis dahil kapag nalaman ni Francis ang kanyang ginawa, sigurado siya nito sa lupa sila babagsak. Kinabukasan, si Venice naman ang makakarmahan dahil ipapaluto ulit sa kanya ni Sir Gov ang batchoy sa buko kasi nagugustuhan ito ng gusto ni Sir Gov. Isasama ito ni Sir Gov sa main menu para sa kanyang darating na party. Nakahanap naman ng alibay si Venice at sinabihan niya si Sir Gov na baka mahirapan siyang i-replicate ang lasa kasi nagmamadali siyang magluto sa party. Ngunit walang lusot si Venice dahil sinabihan siya ni Margaret na di ba recipe ito na kanyang lola. Kaya kinakabahan na nga ng gusto si Venice dahil hindi nga siya marunong magluto nito. Ano na kayang gagawin ni Venice ngayon? Yan ang ating aabangan sa May Ilonggo Girl. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.